Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Nemar Yamaha Nasugbu, Batangas branch and update ko kayo dito sa Yamaha Mio Gravis 125 Matte Black. Alam ko kung bakit mo pinapanood ngayon itong video na to. So balak mo maglabas ng Yamaha Mio Gravis, diba? So tamang-tama nandito ka na rin lang, abay tapusin mo na tong video na to. Dahil sa video na to ay bibigyan kita ng idea kung ano ba yung kayang i-offer sa'yo ng Yamaha Mio Gravis 125. At syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo ng Yamaha Mio Gravis 125. So bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Pagdating sa looks nito, syempre mapapansin agad natin dito, bulky yung datingan niya, no? Compare natin dun sa ibang Mio series na 125cc din. At bukod sa bulky, yung looks nito ay very premium din talaga ng mga detalye nito. Marami siyang edges pero napaka-smooth lang talaga ng dating niya. At ang isa sa nagustuhan ko dito mga tol, meron itong wide tires, ano? So 12 inches lang yung wheels niya pero ginamitan siya ng matatabang gulong. So malaking plus din ito pagdating sa handling performance niya. And sa decals naman, very minimalist lang din ang decals na ginawa dito, no? So nakadagdag din yan doon sa premium looking nito. So pagdating naman sa makina nito ay gumamit ito ng 125cc engine displacement, air-cooled 4-stroke, single overhead cam 2-valve, fuel-injected engine. At equipped na rin ito ng Blue Core technology ng Yamaha. So ito yung sinasabing more power, less fuel. So na-achieve naman siguro ni Yamaha yan sa mga scooter niya, no? Kasi matipid din naman talaga kumonsumo sa gasolina itong Gravis 125. So kaya nitong ma-achieve ang 40 to 50 kilometers per liter. At equipped na nga rin ito ng stop and start system. So nakakatulong din to para mas tumipid pa sa konsumo ng gasolina itong Gravis 125. So yung ginagawa ng stop and start system, so pag huminto tayo usually sa mga traffic light, kusang mamamatay yung makina niya. So habang nakahinto, hindi siya mag-aaksaya ng gasolina. Then after lang segundo, pihitin lang natin ang throttle at aandar na ulit yung makina niya. At equipped na rin ito ng SMG o Smart Motor Generator, kaya siguradong smooth lang ang pag-start ng makina. Pagdating naman dito sa head cowling niya, dito sa cover ng handlebar, marami siyang edges dito, no? So wala tayong makikitang decals dito kundi yan lang. At iba yung texture ng fairings niya dito sa part na to, no? So magaspang siya. And ito nga pala yung isa sa safety features ni Gravis 125. So dahil naka brake drum tayo sa likod, so meron siyang brake lock, ano? So magagamit natin to kung halimbawa magpa-park tayo sa mga incline na kalsada, no? So ilalak lang natin dito, yan, pipindutin lang natin, at pag i-release naman natin, press lang natin yung brake lever at mari-release na rin yung brake lock niya. At dito naman sa part na to, yan, meron tayong logo emblem ni Yamaha dito. At kung mapapansin nyo, talagang marami siyang edges dito, no? Pero talagang bumagay din dun sa tindigan niya. So yan, very premium din talaga ng ginamit na emblem o logo ni Yamaha dito, no? And dito naman sa part na to, meron din siyang emblem ni Gravis, ano? At meron pa siyang V-shape dito sa part na to. And dito naman sa bandang gilid, meron tayong decals dito na stop and start system, and dito sa kabila ay yung Mio. At dito naman sa kanyang side profile, yan, meron din tayong decals dito na Yamaha. So yan lang yung makikita natin dito na decals niya, and more on edges talaga siya. Pagdating naman sa mga ilaw dito sa front end niya, LED na yung mga ginamit na ilaw dito except sa mga signal lights. At talagang nag-stand out yung pinaka daytime running lights niya. So mula dito all the way papunta dito sa kabila. So talagang nag-stand out yan dito sa front end niya. Maganda dyan, LED rin yung ilaw na ginamit dyan. So talagang ang astig nito. Pagdating naman dito sa front fender, yan, very stylish din, and matte black din yung finish ng paint niya dito. And malapad din siya mga tol. Pagdating naman dito sa front suspension, syempre naka-telescopic fork. Then sa brakes naman natin dito, naka-disc brake with single piston caliper. At sa gulong naman, may sukat naman itong 100/90 rim 12 at tubeless na rin yung ginamit na gulong dito. And dito nga pala nakapwesto yung pinaka-busina niya. Pagdating naman dito sa side profile niya sa bandang likod, meron siyang decals dito na Mio Gravis na naka-emboss. Pagdating naman dito sa rear end sa tail light niya, naka-integrated na yung design niya dito. Yun nga lang, bulb type o halogen bulb pa rin yung ginamit na ilaw dito. Still compact pa rin yung design niya, kaya talagang nakadagdag din ng forma dito sa bandang likod. At syempre meron din tayong reflector dito for added visibility na din. And dito naman sa rear suspension niya, yan, naka single shock absorber lang tayo dito. So may magsasabi dyan bakit hindi pa ginawang dual shock absorber. So may option naman tayo kung mas prepared natin ng dual shock absorber. So may option tayo, pwede tayo mag-Aerox o kaya naman ay Yamaha NMAX. Pero yun nga lang, mas pricey nga lang yung dalawa. Dito naman sa brakes, yan, naka drum brake siya dito sa likod. And pagdating naman sa gulong dito, may sukat naman itong 110/90 rim 12 at tubeless na rin yung ginamit dito.
Pagdating naman dito sa kanyang meter panel, very slim lang nung design niya pero talagang napaka-stylish din ng mga paligid niya dito. Very compact din talaga ng design niya and naka fully digital meter panel na rin ito at dito natin makikita yung mga info na kailangan natin tulad ng speedometer, odometer, fuel gauge, trip meter, average fuel consumption, digital clock and syempre meron din itong mga light indicators. Sa mga button naman o switch dito sa handlebar dito sa kanan meron siyang stop and start switch, yung hazard light switch niya at yung electric push start natin. Dito naman sa kabila meron tayong high and low beam, yung turn signals niya at yung busina. Pagdating naman dito sa kanyang susian, so naka mechanical key shutter siya mga tol and sa tabi nito meron button para sa seat opener at yung fuel cap opener. And syempre para sa convenient features meron na tayo ditong power socket ano. Kaya lang kailangan pa rin natin bumili ng adapter para magkaroon ng USB port. At speaking of convenient features mga tol, so talagang napaka-convenient dito dahil nandito na yung fuel refiller natin ano. So hindi na natin kailangan bumaba ng motor para magpagas, pipindutin lang natin dun sa tabi ng susian at pwede na tayong magpa-refill ng gas dito. And speaking of fuel, dito nga pala nakapwesto yung fuel tank natin sa ilalim ng floorboard and meron itong 4.2 liters fuel tank capacity. And syempre sa pinaka floorboard niya mga tol, so napaka-useful yan lalo na kung meron tayong mga dalang gamit. So dito natin yan nilalagay. At kung may pinamili tayo, pwede nating isabit dito sa utility hooks niya. And syempre meron din itong utility box dito. So napaka-useful din yan. Pwede natin ilagay dito yung cellphone natin or pwede rin natin paglagyan ng basahan ng coins and kasya din dito yung isang bottled water. Dito naman sa pillion footrest niya ay katulad lang din ng sa mga 125cc category na scooter ni Yamaha. So alloy yung ginamit. And syempre meron din itong premium seat design yan. Meron pa siyang mga tahi and talagang malapad din siya kaya sigurado komportabling sakyan. At sa ilalim nga ng upuan nito ay meron tayong 25 liters under seat compartment and kasya dito yung isang full face helmet. So depende rin siguro sa size. Pagdating naman sa seat height may sukat itong 780mm at yung ground clearance niya ay 135mm. Then may timbang naman itong 102 kilograms. So hindi siya ganong kataas at hindi rin naman ganong kabigat. Kaya ibig sabihin ay madali lang tong gamitin, madali lang i-maneuver. Kaya pwede rin talaga to sa mga nagsisimula pa lang magmotor. And pagdating nga sa presyo mga tol, ang SRP niya dito sa Neymar Yamaha Nasugbu branch ay 92,900 pesos at ang down payment para dito ay 8,900 pesos. And syempre payable to 12 months hanggang 36 months. So yan ang update natin para dito sa Yamaha Mio Gravis 125. So sana ay nagustuhan nyo at sana ay nakatulong sa inyo. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.